Nako, heto na po mga ka-review natin. Nakarma na. Soto walang takas. Senado permado na. Di nakapagpigil, pinatalsik sa pwesto. Aba, nagtatanong po mga kababayan. Yan po ang ating aalamin mga ka-review natin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Ito pong si Luestro. Ayan. Ito pong si Luestro mga kababayan, sabi niya po dito, no? No, tingnan mo, parang napakalinis talaga dito ni Luestro mga ka-review natin, no? Sabi niya po kasi dito, ang hindi pagsunod sa konstitusyon ay parang pagsuko sa sambayanang Pilipino. Aba, biruin mo yan ha. Ang hindi pagsunod sa konstitusyon mga kababayan ay parang pagsuko daw sa sambayan ng Pilipino. Pero ano po ba ang ginawa ni Luestro mga kaubayan doon po sa kanyang asawa, di ba? Na may kaso, di ba? May kaso yun pang-aabuso, ayan. Di ba? Tinago niya po yun mga kaubayan. So, tapos ganito po ang kanyang sasabihin ngayon para maniwala tayo. Yeah. Ito po ang kabuuan ng balita niyan. Sabi po dito mga kaubayan, iginiit ni Jervel Luestro na ang katapatan ng mga opisyal ay dapat para sa sambayanang Pilipino at hindi sa sinumang leader sa gitna ng usapin tungkol sa pamamahala at pananagutan sa gobyerno. Talaga ba? Diba? Talaga bang yan talaga ang prinsipyo ninyo? Hindi sino mang leader ang inyong sinusunod. Di nga. Si Tambalus-lus lang, di ba? Nang dahil kay speaker, may akap nang dahil kay speaker, maraming ayuda, di ba? Bumabaha ng grasya nang dahil po kay speaker. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Noel, bakit sumusunod ka ba sa nakasaad sa konstitusyon? Correct. Yan, sabi po ni Noel, bakit sumusunod ka ba sa nakasaad sa konstitusyon? Correct mga kaubayan. O bakit mo tinago? Bakit mo tinago yung asawa mo kung sumusunod ka sa konstitusyon? Sabi pa po dito, walk your talk madam, kung ano-anong pinagsasabi nito. Baka katapatan sa maleta, sabi po ni Gavara Jace, ayan baka katapatan sa maleta. Ang hindi mo pagsuko sa asawa mo, ayan mong may kaso na ay parang paglabag at paggastos sa batas na sinasabi mo. Ayon po yan kay Mayet Garson. Totoo, di ba? Yung pagtago mo sa asawa mo, yan na po yung pinakamalaking ebidensya that this chairperson of Committee on Justice ay law bender, law breaker, di ba? Mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? At eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. Etong isa pa. Sabi po kasi dito, Ramil Madriaga, posibleng maging star witness versus BP Sara ayon po kay Representative Ortega. Akalain mo yun mga kaubayan, kung sino patuloy yung nagsisinungaling mga ka-review natin, siya patuloy itong gagawing star witness niya. Ayon po yan kay Representative Ortega. Nako. Ito po ang kabuuan ng balitang yan mga ka-review natin. Sabi po dito, posibleng maging pangunahing testigo ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara si Duterte, si Ramil Madriaga, matapos nitong kusang talikuran ang bank secrecy at buksan ang kanyang financial records sa mga investigador. Ayon sa mga ulat, ginawa ito kasunod ng kanyang pagharap sa kamera kung saan inilatag ang mga aligasyong maaring beripikahin sa pamamagitan ng kanyang mga bank transactions. Ayan. Para kay Ortega, mahalagang hakbang ang naturang development sa pagtatasa ng kredibilidad ng testigo. Wala ngang kredibilidad yung testigo nyo. Yan, no?
walang kredibilidad yung witness ninyo. Okay? Kasi napakasinungaling, di ba? Pero gagawin po nila ang star witness, mga kababayan. Di ba? Grabe talaga ito. Palakpakan nga natin to kahit paminsan lang. Grabing mga utak, ang tataba. Ang tataba po ng mga utak nito. Tingnan mo naman sa itsura pa lang. Ha? Isang tusok lang siguro ng karayom ay ninipis na ito, mga kababayan. Ako po. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Rogelio. Okay? Hindi pa talaga ito susuko itong mga tanga at mga uplok. Ayan na. Only in the Philippines, preso ginawa ng star witness. Sayang lang ang oras, di rin kayo obras. Ang Diyos pa rin ang tunay na hustisya, kaya huwag kayong mangarap na manalo. Correct. Ulul, sabi po ni Joey. Sabi po dito ni Era, no? Pati ilong may bungot na ang pangit mo dong, umayos ka habang kaluluwa mo. Aba? Bobo ka din, bulag na bulag lang Kriminal yan, testigo nyo. Ano pa? Pag sure Duterte solid, ayan po yung kay Andy. Ayan. Sabi po dito, buhaha, kahit na gawin, kinakabahan na. Yan, okay lang, ipabitay ka na ni Sarah soon, Raiko po. Sabi po dito ni Konkonhoy, Judge Bongo will ask araw-araw ako sa tabi ni PRRD, bakit hindi kita makita, Mr. Madriaga? Yun na nga. Kung totoong close sila, di ba? Kung totoong close sila ni PRRD, di ba? Wala na sigurong mas co-close pa dito kaya Senator Bongo, di ba? Kay former PRRD. Ngayon, kung talagang close ka talaga, Madriaga, di sana nagkita kayo ni Senator Bongo, di ba? Nagkita man lang sana kayo. Pero wala no? Puro daldal lang yung puhunan dito ni Madriaga. Wala naman pong ipinapakitang mga ebidensya. Sinasabi nga nila, bumili ng motor, bumili ng sasakyan, may resibo. Anong connection nun? Anong connection kay BP Sara? Yung nakapangalan dun, pangalan ni Madriaga, pangalan ni Madriaga, yung mga nakalagay doon sa mga resibo. So what is the connection between ng pagbili ng mga sasakyan ni Madriaga dito po kay former President Duterte at kay BP Sara? Ako, niloloko naman tayo dito, mga karibin natin. Hindi yan ebidensya. Nasaan ang ebidensya nyo na maglilink kay Duterte, Madriaga, dyan po sa pagbili ng mga sasakyan? Yan, ako. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. Ito ang nakakagulat. Viral na trending yan sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung ayaw mong maging pata sa sinumpang tungkulin mo sa sambayan ng Pilipino ay dapat umalis ka na lang sa iyong pwesto. Ito ang naging panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang maglabas ng official statement sa Tito Sotto kung saan kanyang sinabi na hinahanda na niya ang Senado para sa impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na halatang-halata naman daw na sobrang excited ito. Correct. Napaka-excited po ng eto si Lacson, si Senate President Sotto, no? Naghahanda na po sila para sa impeachment ni BP Sara, no? Ang bilis nilang umaksyon. Wala pa, pero eto, handa na sila, no? Pero pagdating po doon sa flood control scam, mga kababayan, ay grabe. Nandyan na sa harapan nila, hindi pa nila makita, no? Naghahanap pa sila ng iba. Nandyan na sa harapan nila, hinahanap pa nila yung iba. Okay, Duterte kasi yung hinahanap nila. Yung keyword is Duterte, mga kababayan. Kaya tingnan nyo, sa impeachment ba ngayon ginagawang ito sa Vice President? May Duterte ba? Opo, Vice President Duterte. Kaya, yan po ang keyword ng mga hinayupak na ito. Diba? Si Tito Sotto sa pagdinig sa impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte na imbis gawin niyang prioridad ang pagpapauwi kay Zaldico sa Pilipinas at gawin itong testigo para malaman na ng taong bayan ang katotohanan sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan, ay mas ginagawa pa niyang prioridad ang pagpapatalsik sa pwesto ng Vice Presidente ng Sambayan ng Pilipino.
Kaya sigaw ngayon ng sambayan ng Pilipino, kung ayaw mo maging patas sa sinumpang tungkulin mo sa sambayan ng Pilipino, ay dapat patalsikin ka na lang sa iyong pwesto. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, Soto pinayuhan ng mga kapwa senador na maging patas sa impeachment ang laban kay Vice President Sara. Nanawagan si Senate President Vicente Tito Soto III sa kanyang mga kapwa senador na panatilihin ang pagiging patas sakaling umabot sa Nako, hindi po yan magiging patas mga kababayan. No? Dapat nga dito kay Soto mga kababayan, si Bakin di ba? Si Bakin na po ito sa pagiging Senate President para magkaroon naman po tayo ng patas, no? Na Senate President. Kasi ngayon pa lang makikita po natin, no? Na hindi po talaga siya patas. O biruin mo naghihiring po. Ito, ikwento lang po natin ng kaunti, no? Yung naghihiring po sa flood control scam mga kababayan. Tapos nabanggit yung yung pangalan ni Romualdez, di ba? Bigla niyang tinawagan po si Romualdez, siya mismo galing mismo sa bibig niya. Diba? Now, I called Speaker Romualdez kung pwede siyang pwedeng imbitahan. Aray ko po. Hindi niya iimbita, kumpare niya yan kumpare. Senado ang impeachment complaint ng laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng patuloy na pagdinig sa Kamara, iginit ni Soto na mahalaga maging handa ang Senado sa posibilidad na tumayong impeachment court at higit sa lahat, maging walang kinikilingan ng bawat senador na magsisilbing hukom. Ayon kay Soto ay nagsisimula na ang preparasyon. Ano daw, walang kinikilingan? Nako po, imposible yan. No? Imposible pong walang kilingan. Even the Senate President is leaning to the administration. No? Doon po sa mga sangkot sa flood control, hindi po natin nakita ang sinasabi ninyong walang kinikilingan. May kinikilingan po kayo. Sa katotohanan nga mga kababayan, may prinoprotektahan po sila. And that is the fact mga karibin natin. Ng Senado kahit hindi pa tiyak ang kung tuluyan ang aakyat ang kaso mula sa House of Representatives. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na sobrang halata naman daw na excited itong si Soto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sa usaping flood control at malawakang nakawan sa kaban ng bayan ay parang tikom ang bibig at parang wala itong planong pag-uusapan sa Senado ang pagpapauwi kay Zaldico. Matatandaan kawakilan lamang kung saan nilabas ang balitang nahuli na si Zaldico. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ang umaasa sa Senado sa pamumuno ni Tito Soto na siguruhin ang pagpapauwi ni Zaldico sa Pilipinas at gawin itong testigo para malaman na ng sambay ng Pilipino kung sino-sino talaga ang mga taong nasa likod. Pero eto lang ang suggestion ko mga kababayan. No? Pwede kaya nga, palitan muna si Senate President Soto bago mag-convince sila ng impeachment court. No, para masigurado lang natin, mga karibin natin, di ba? Pero ganun pa rin no? Sabagay, sila, ano lang naman yan Senate President naman lang naman yan. So, sabi nga, pantay-pantay po naman ang kanilang, di ba, power pagdating dyan sa impeachment na yan. No one is above, no? Walang Senate President dyan, mga kababayan. No, kaya, tiwala pa rin po tayo na itong mga senador ay papanig po kay Vice President Sara Duterte. Kasi kitang-kita mo naman yan Sa House of Representatives pa lang, naglulukuhan na. Naglulukuhan na. Kapag eto talaga, inapprove ito niya ng Senado, itong impeachment ni VP Sara, nako, nakakahiya po ang Senado ng Pilipinas. No? At wala na, lahat na. Infected na lahat mga kababayan from House of Representatives to Senate, no? To Malacanang, infected na sila lahat ng pagkabangag, di ba? Nang malawakang nakawan sa kaban ng bayan. Pero sa mga ginagawa ngayon ni Tito Soto ay parang mas prioridad pa niya ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kaysa mapanagot ng mga taong sangkot sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan. Ayon pa sa official report nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account,
Soto, pinaghahanda na ang Senado sa posibleng impeachment trial versus Vice President Sara. Nagbigay na ng paunang biso si Senate President Tito Soto III sa kanyang mga kapwa-senador kaugnay sa posibilidad na umakyat sa Senado ang impeachment complaint na laban kay Vice President Sara Duterte. Isang hakbang na indikasyon ng maagang paghahanda ng matataas na kapulungan. Ayon kay Soto, mahalagang maging handa ang Senado sakaling matanggap ang article of impeachment mula sa House of Representatives kung saan sila ay kikilos bilang mga hukom sa paglilitis. Gusto ko lamang bigyan ng paunang abiso ang aking mga kasamahan tungkol sa posibilidad na matatanggap ang article of impeachment mula sa Kamara. Mas mabuting paghandaan namin ito bilang mga senador judges. Hindi pa man tiyak kung aabot sa Senado ang kaso, ay giniit ni Soto na responsibilidad na nilang paghahanda o paghandaan ng ganitong sitwasyon. Bahagi So yan mga kababayan, basahin lang po natin yung ilan po sa mga naging komentos about sa video ito mga karibin natin, no? Ito po mga kababayan, sabi po kasi dito, no? Puro na lang sila impeachment dahil walang nagawa, takot ka na. Ayan. Sa simulat sa poll, ito palakihin niya natin to. Sa simulat sa poll, kitang-kita na maka-admin ng SP Soto at chairperson na dapat mapalitan sila. Nakakabweset ang fislak nitong one bull na to. Aba? Tama lang yun, alisin ang mga walang kwenta dyan sa Senado. Isama si Lacson, mga tuta, mga yan ng mga kawatan. Correct. Protector nga, nagpuprotekta sila mga kabayan. Sabi po dito, Tota Soto tumanda sa politika at Senado, wala namang nagawang mabuti sa taong bayan. Puro korupsyon ang inaatupag, pansarili lamang. Nako po. Yan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.